or not, yan ay magte-take effect sa field. So, ang mga head teachers, meron tayong tinatawag na transition. Ang mga head teachers, as po kami ng mga head teachers natin, may hawak man o walang principal, school, kayo po ay meron tayong 3 taong grace period or transition period na in 3 years time, kailangan po ay makapasa kayo sa NQuest. No? Pag hindi po kayo nakapasa sa NQuest, ang head teacher position ninyo ay mako-convert po into teaching position. Okay? So, magbabalik na kayo sa teaching position kapag hindi po kayo nakapasa in 3 years time. Kaya sinasabi nung bakit parang head teacher pa lang kayo. Hindi naman yan dali-dali. Pero ang implementation nito ngayong school year na to. Okay? So, starting this year, yung mga head teachers natin na may hawak ng schools, ay galingan natin. No? Kasi after mo ng mag-take ng exam, yung facilitate based on the needs no ng ating mga nasa category B, kayo po magkakaroon muna ng training, tapos ay saka magkakaroon ng exam, pag nakapasa, go. Saka pa lamang ulit sasubmit yung mga qualified for examination ng NQuest. Pero this school year meron din. Bukod doon sa category B, magkakaroon pa rin. Ibig sabihin yung mga teacher 3 na matagal na nag-aspire para maging principal, pwede pa rin this year. Basta uunahin munang pa-examine yung mga naka-profile na sa region. Okay. So, sino ba ang mga kumuha na nasa Cat B at Cat C? Okay. Kayo po ay magka-undergo ng training, kaya po kami next week ay wala. Dahil sa i-cascade na po yung sa regional training na ginawa natin na learning modules for the NQuest takers na nasa category B and category C. Yun. Yung mga naman, yung mga newly promoted na sa ito, principal ako pala ng dalawa, meron bigger training national level. Sige, napadami na namin sinasabi. So, ang teacher natin ay hanggang teacher 7 na. Ayun nga po eh. Mamaya, discuss naman nila Saan yun. pa ako nag-apply So, sa sa ating determinado Executive Order number 174, the primary purpose is to promote the professional development and career progression. Kasi nga po, ang dami nang kumukuha ng exam for teaching sa abroad. Marami na din ang nag-a-apply sa abroad. So kaya naisip po Philippine ng ating gobyerno sa EDCO na i-level Maganda up naman ang punta. Baka naman sa isang taon ay nasa pool na. Grades ng ating mga teachers. And Medyo kilala na ako doon. kayo kasi sa ating Kasi teacher 1 to wala teacher naman kilala 7, doon. hindi naman nire-require na kayo ay MA grad. Alam ko naman. Hindi nire-require na parang Ma'am Janet ay kahit walang MA units, ay pasok hanggang teacher 7. Bachelor's degree lang. Basta pasado, yun. Kaya lamang, ang magiging consequence doon, wala kayong score sa education. Zero. Opo, meron. Oo. Hindi graduate ng MA. Yung point natin, hindi MA graduate. Hindi nire-require ng teacher 7. Sa master, sa teacher 7, at least mga 18 units lang. Pero hindi nire-require na MA grad. No? Pero mas maganda kayo ang mga teachers ay nag-MA dahil sa ang measurement ng education ay base pa rin doon sa merong increment. Kasi kapag hanggang doon lang kayo, hindi naman mapupunod ang teacher ng maayos, hindi agad siya nasa taas, nasa taas ang rank. Malapay, nandun lang sa mas mababa. Although qualified siya, pero paano kung nagbigay ng target lang, o yung tinatawag natin ng cut-off, for reclassification. So, yung mabababang rank ko, hindi naman siya agad-agad ang priority para ma-reclass. Naintindihan niyo ba yung point natin? So, still we need to encourage our teachers to take the postgraduate studies. Although pinababa yung tinatawag natin na qualification standards for education, but hindi naman doon dapat itigil lang.
Okay, what else? Kasama na dito ang sa senior high school. Ito yung pinakahihintay na senior high school. Kaya ang nagiging problema lamang sa base on our experience sa paglilibot ay hindi nakakwalify ang teacher kahit gaano siyang kagaling kung mayroong isang S sa indicator niya. No? Kaya sa atin, mga master teachers na nandito at saka school heads, alam niyo, kung gusto natin tulungan ng mga teachers natin na para ma-reclass ang papel, huwag kayong madamot sa pagbibigay ng score. Okay? Ako naniniwala na kapag ang principal, pagka ang master teacher, nagbigay ng S ang anumang indicator sa teacher, hindi siya magaling. Hindi siya magaling. Dahil hindi niya kayang pagalingin ang kanyang inasasakupan. Tama ba yun o tama? Naku, gagalit na kanyang aga. Diba? Dalawa naman. Okay. So, division for teachers kami. Progression. Tinatamaan naman yata ang okay. Huwag yung kahigpitan para makatulong kayo sa mga teacher. Papakit na nga ng teacher. Para sa class. Kasi after Wilson. Okay, so ito yun, no? Yung palakihin natin. No? Ang sabi, ang vision, yan, kahit dyan lang mag-focus ng ating orientation. Wala nang public school teacher ang magre-retire ng teacher 1 lamang. Yun. Pero, base pa rin yun sa consideration ng master teacher at saka head teacher. Paano siya ma-reclass kung yung kanyang indicators ay mabababa? Diba? Paano kung mag-observe tapos ang pagka sa IPCRF meron siyang S na indicator? Hindi yung total. Hindi yung total na IPCRF score. Hindi yun. May mga indicators kasi ng classroom observable indicators na binibigyan ninyo ng S. So in that classroom observable indicators, binibigyan ng S. Kaya hindi tuloy ngayon umaabot dun sa number of LCOIs at COIs ang teacher para ma-reclass. Kaya ang nasa inyo yan. Teacher's path, no? The teacher's career path should allow them to remain in the classroom while advancing in stature and compensation. That's what we are saying, no? Kanina, no? Na binigyan ng pagkakataon na yung salary ng mga teachers natin ay maiangat, no? Base sa kanilang level. Kaya nga, ibinaba yung education requirement, pero yung performance ang gustong patibayin dito. So, yung mga deserving na maging teacher 7, for sure, sila yung magaling. No? At sila yung umangat yung score during the comparative assessment. Ang nakakatakot lang kasi dito, kapag nagbaba ang region, nasasabihin ay 20% lamang among the teachers na nakarank ang kanilang i-reclass based on the budget availability of the fund ng DBM. Pero there is an assurance na sinasabi, di ba, nakarank na kayo ng teachers natin, nakarank ng teachers, di ba, nagparang sa inyo ay 10, 20% doon ang ipapasok, and then the remaining 80%, sila naman ang priority for the next. Hindi sila matatabunan ng susunod na taon na magpaparak ng ibang teacher. Sila ang priority na isubmit ang papel. Naiintindihan. Sir, ulit. Yes, ma'am. Medyo pakiulit po doon sa 20% at saka sa 80%. Kung halimbawa po ang sinabi ng DBM at saka ng RPSU or ng Central Office na ang cut-off ng i-reclass ay 20% lang among, no? ID, hanggang doon lang po, yun po yung cut-off. Kaya kung mababa ang rank at hindi pa siya kasama sa cut-off na 20%, sample lang yung 20%. Hindi sinasabi na ang standard na cut-off ay 20%. Example lang po yun. So yun lang ang mapapasama for reclass, pero priority naman yung mga nasa nakarank sa mga... Okay ba yun? Ibig sabihin yung mga na, head teachers hindi pwede magpa-rank for master teachers. ibig sabihin, yung sunod ng papasok sa isang taon, nasa pwesto na Yes. Tama naman. Tama, kasi hindi po
Kasi meron mga Yes. pagkukulang ng kwan. Verbal yun. Hindi pwede. Pero magkakaroon pa rin ng yearly comparative assessment. Nauna pa din yung mga nakulang. Kasi Sa sila yung picture priority. 6. Maliwanag ba? Hindi pa masabi. Hindi, may ako nung pumunta ko ng teacher rin. Okay. Kulang lang ng OPC lang. Yun na. Ano pala? Teachers should be given current options between classroom teaching and school administration. Buti Yan. na at Kaya nakapasa naman na. sa qualification May standard picture 6. ay, di ba doon sa DepEd Pero Order kung number approve nun 20, bago ko nakapasa, ang approve FA na aking ninyo na nasa class ng educational management, 68. hindi siya allowed Inaangkat na ko na isang makasama sa OPCR. ranking ng Master Teacher 1. Tama. Okay, alam niyo yon kasi DepEd Order number 20 yon. Pero ngayon sa ating bagong career progression, kung pwede na. No? Kung pwede na, di ba ma'am? Okay. Para naman mabigyan daan yung bridge no, from Master Teacher 1 to administration. Dati hindi, ngayon pwede na. And yung mga nasa senior high school, pwede na kayo mag-apply, magpa-reclass doon sa junior high school and even in elementary. Wow. Yes. Huwag nyo munang ichichika yan. Pero sa inyo lang sinabi. Yung mga nasa junior high school na gusto lumipas sa elementary, pwedeng mag-apply sa elementary kung meron posisyon. Na vacant position. Yan. Kaya kabahan na ang mga taga-elementary. And ito pa, isa pa. Ang ating private schools, teachers sa private schools, pwedeng mag-apply sa comparative assessment for a particular teaching position. Kahit hindi sila kasali, kahit hindi sila nasa DepEd, opo. Pero dapat sila i-let passer. Kasi sa eligibility, Kaya sarap na nga sa private. okay, marami na ba akong Pag nasabi? nagpa-reply kay teacher ko. Okay, teachers career advancement should be based on quality of teaching practice. Yan ang nga sinasabi natin. Kanina, panig ako sa teacher, sa principal, sa teacher, na dapat ay hindi nagbibigay ng S. Pero ngayon, panig naman ako sa master teacher at saka sa principal, na kita-tamad-tamad ka na ng teacher, ikipa-absent. Bago ito, idadagdagan ng iyong score para maging VS. Hindi! Pagka ikibulok magturo, bigyan mo ng S. Pero huwag mo personalan, dapat objective. Huwag subjective. Naintindihan ba sinasabi ko? Lunes sa lunes, kung ginagalit. Pag may mga teachers kayong tamad, sa mga teachers na nagpapakopya na sa pisara, ay huwag na huwag ninyo bibigyan ng mataas na mataas. Bigyan nyo na leksyon. So dito, pagalingan. Ano? Bakit? Kasi i-discuss ng mga ito yung MCOIs at mga COIs. Sa COIs pa lang, alam nyo kung sino magaling at hindi, kung sino nag-exert ng effort or hindi. At ang pag-conduct ng observation ay siya ay unannounced. Kaya pagka halimbawa ang principal ay kahit siya may instructional plan, no? Ay, anak? Alam ko may problema eh. Sige, huwag kayo inom ng kape. Okay, naintindihan niyo ba ibig sabihin natin? So yung class natin, kapag naabot ng teacher yung number of required NCOIs na VS at saka required number of COIs na VS or kaya O, qualified siya for a higher teaching position. Pero pag hindi, retain muna siya doon. Pagalingin niyo muna bago siya ma-qualify for a higher position. Maliwanag ba yun? Kaya pagka may S ang teacher, sigurado hindi agad qualified.
At ang maganda dito, mga kasama, merong quantum leap. Pag sinabi natin quantum leap, yun yung pwede siya lumundag na posisyon. From teacher 1, pwede siya maging teacher 4. From teacher 2, pwede siya maging teacher 5. From teacher 3, pwede siya maging teacher 7. Yung teacher 3, pwede din maging teacher 21. Gumawa siya ng sariling batas. Gagawa siya ng sariling. Yung may nagkaintindihan ba tayo? At kapag halimbawa ang teacher, ang ina-applyan ay master teacher, pagka nag-classroom observation for comparative assessment na, ang gagamitin indicator ay pang-master teacher. Okay? Pero kung ang pinag-apply yun na hanggang teacher 7, edi yung pang-teacher pa rin. Pero kung ang position na ina-applyan niya ay pang-master teacher na indicator na gagamitin. Naintindihan ba ka? Hindi pa naman yung naintindihan. Our strategy, siguro hanggang dito lang yung overview natin. Kasi naman ipa-ganun-ganun na. Nakipalaki mo lang natin. Ano? Yan ang explanations. Ito naman kasi summary. At saka ibibigay naman sa kanila yan. Self-explanatory ang iba. Bahala naman yung intindi. Kung hindi nyo kayang intindihin, tanong kayo kay Ma'am Rory. Okay. The report found that the most critical threats to teacher motivation in the Philippines, ito yun. Sinasabi nga, increased workload and challenges, ang dami. Pero gumawa naman ng batas para maalis yung mga coordinatorship sa mga teachers, di ba? Yung mga ancillary services. Tapos, few opportunities for development. Tama naman nga. Kasi nga, iilan yung merong access for scholarship abroad. Di ba? Sa Katagalan ba, meron naging scholar sa Canada? Wala. Kasi walang ganun sa DepEd na binibigyan ng career opportunities ang mga teachers no, to study. Bakit? Natatakot kasi umalis eh. Umalis ng sambungan. Magpunta lang, Katagalan. Karabuyan. Unclear and constant changes in institutional environment. Tama. Ganyan na. Diyos ko po. Kasi pabago-bago. Kita niyo yung ating curriculum. Di ba? Ang curriculum natin pabago-bago. Merong enhancement na naman ng curriculum, pero hindi handa pa din. Dahil wala namang mga textbooks, wala namang mga resource materials. Ang mga teachers natin, tinatawag ko siya kanina. Tanong siya kung mag-breakfast na. Kasi ngayon nasa Baguio, syempre kung nilatanong ko. Sabihin ko sa akin na madalas doon sa teachers camp. Okay, tama! Natawag. Few or no learning materials and facilities. Tama. Kita niyo yung matatag natin. Di ba matatag natin, ano ba ang highlight doon? Yung ba? May breakdown ng competencies. Oh. Nung na-breakdown ng competencies, meron bang materials? Wala! Di yung teacher din nag-iisip. Pero sa atin, ang gagawin natin mga kasama, kapag lumabas na yung result ng ating quarter 1, yan, titignan natin yan. Kung ano ang dapat natin matuto. Yung arat, abstract. Para magkaroon tayo ng unified and modified instructional materials. Gagawa ng mga master teachers. Sino mga master teachers? Taas ang kamay. Very good. Gagawa kayo. Kapag hindi kayo gumawa, tamad kayo. Sige na. Huwag na natin depending the professional standards, ito na yun. So, create more opportunities for promotion for qualified teachers. Yan ang sinasabi natin kanina. Then boost teacher morale, drive motivation, and incentive high performance. Yun ang batas, Executive Number 174, para mapananagaan ang welfare ng mga teachers natin, yung leveling up of the salary ng mga teachers natin. Hindi po pwede na ang teacher magagaling ng teacher 1 and teacher 1 lamang. Okay? So yun naman ay nakabase pa rin sa kung paano ninyo i-treat at ma-manage ang kanilang competency
para matawag sa quality teacher. No? Okay. So, uphold teacher quality through competency and merit-based promotion. So still, under ito ng PPST, na kung saan sa PPST, ang dami-dami natin indicators. Ilan ang indicators sa PPST? Total indicators. 37. Ilan ang classroom observable indicators doon? Siya ay, gumagawa kayo ng sarili ko. Siya ay ilan? 16. Ang non-observable classroom indicators ay 21. So, ibig sabihin, pagagalingin natin ang mga teachers natin about doon sa NCOIs. At sa NCOIs, mga kasamahan, kapag in-discuss siya, huwag na ditong papasok na lalabanan ninyo ang sistema ng edukasyon na gagawa na naman ng MOVs. Magising kayo. Huwag kayong laging laban sa inyong principal na hindi ako gagawa namin. Dahil karapatan ko rin. Hindi! Batas ito, Executive Order number 174. Pag kinalaban kong batas, patay ka. Wala na naman ako dito siguro. Principals, maging firm yung decision. No? Pag sinabi natin lahat ng NCOIs may MOVs. At yan, ipinabatas ko na din ngayon na rin mismo. God. Niyo mo tayo. Naintindihan ba ibig sabihin? Okay? Bakit? Kasi magkakaroon na sa comparative assessment, yung inyong MOVs, kapag kayo in-interview at nagkaroon ng annotation, wala kayong MOVs, sino kayo doon? Naintindihan? Eh, kagaling mo nga. Ang COI mo, na-meet mo, na dapat meron kang 16. Sa NCOI na meet mo, na meron ka dapat na ganun. Mamaya, discuss na ako i-offer lang. Eh, wala ka naman. Tamad ka naman gumawa ng MOVs. Wala kang nakakompile na ano. Anong gagawin mo ngayong annotations? Eh, ang annotations ay 10 points. Hindi ka mamamarkahan. Kahit na ikaw, hindi ka rin magka-undergo ng BEI, behavioral interview. Bakit? Hindi mo pwede mag-interview na wala annotation. At hindi ko pwede mag-annotate na wala kang MOVs. Okay, mga kamaya. Mamaya may lalabayan nito na kinasa. Okay, so, siguro tapos na yung natin, brief orientation about it. Okay, session to na tayo. Kasi makakonsamahin. Pero ang mga remaining slides naman ay explanation na rin ng bawat sinabi natin. Lesson 2. Session 2. Marinig binigay sa akin ng mga yan dahil natin may rap-rap. Hindi, si Ma'am Rina naman si Ma'am Rina gusto pumunta dito sa Natagan. Natagan dito ang kanyang, anak. Kaya lamang, muna naman malikuman na po ganito yung jowa ni Ma'am dito. Alam mo si Sir Alvin? Bagay. Alam mo ang friend nyo si Mr. Salido doon? Okay ba tayo? Sige, after ng session 2, mag-review na natin. Ako na yan. Ano na lang basahin mo? Whatever initial thoughts of the PPS, hindi ko na rin yan, hindi tatanong, wala na akong i-harvest. Sige. Yan. Ito ay under the Depth Order number 42, series of 2017. Wala pa rin mga kasama na pagbabago sa PPST. Siya naman nga ay standard para sundin ng bill. Okay? So, sa August 22 onwards, ako po'y wala na naman, gagamitin na naman ako. Dahil magkakaroon na naman ng recalibration doon ng IPCRF. Gawa nitong problema ng mga assistant principal na problema. So, gagawa kami ng IPCRF intended for assistant principal. Gagawa din kami ng modified and recalibrated IPCRF para sa lahat ng principal. I-modify na yan.
Dahil wala tayong panalo sa ibang division pagdating sa gawad, patnugod. Dahil ang ginagamit pa natin IPCRM ay yung noon pa. Okay? So, yeah. Gagamitin na naman kami. Susunod na linggo, wala na naman ako sa sub-office. Hindi naman siya kasama din. Hindi ko naman yung kasama. Next, ma'am. Okay. So, it is a set of standards and stipulates the professional practice expected to be achieved by quality teacher at every career stage. So, meron tayong career stage 1, 2, 3, 4. Diba? Career stages. Kaya sa ating mga NQuest, sa mga head teachers natin na mag-ano ng NQuest, focus kayo sa career stage 2. Kaya kayo kasi bumabagsak kasi ang focus, ang lens ninyo ay nandun agad sa career stage 4. Ang entry level ninyo, dapat ang decision making ninyo is for career stage 2. Okay? Huwag na muna yung susunod na higher level. Yun ay kapag kayo na-in na. Kaya kung gusto niyo makapasa, focus kayo, magbasa kayo tungkol doon sa career stage 2. Yung kasi ang entry level. Dahil yun din ang instruction sa amin kapag gumagawa kami ng review. Huwag ninyong taasan dahil yan ay hanggang career stage 2. Okay, so ibig sabihin sa mga teachers natin, yung tinatawag natin na quality teachers, ay ma-attain yun kung ang mga indicators natin, simula sa pag-conduct ng classroom observation ng isang principal, ay na-measure na ang kanyang efficiency at kanyang effectivity. Hindi nakasalalay sa PL ng bata ang performance. Kasi kapag yun ang gagamitin natin at ang teacher ay gumamit ng remembering level lamang ng kanyang assessment, hindi rin siya magaling na teacher. Tandaan niyo mabuti yan. Kaya pagka kayo ay nag-observe sa kanila at ang kanilang assessment level ay pang remembering cognitive lang, mali tayo. Dahil naging pagka-WH ang kanilang tanong. Eh siyempre, madami nga ang makakasagot doon. Tataas nga ang PL niya. Eh sure na mali. Tapos remembering lang. Sige mo, ang taas ang PL ko, bakit ang baba ng inyong score sa akin? Bakit 4 lang? Bakit hindi 5? Kaya, at hindi rin kailangan magbasihan. Babasihan ninyo ang marka ninyo sa classroom observation base sa indicators. Kung nakita nyo, okay. Ito na nagawa ng applied knowledge content within the course. Ay doon tayo nandito. Okay? O paano yun? Sa integration, iba. Ang integration sa application. Ini-integrate sa values education. Oo, may integration ka na. Di very good ka. You plan and manage, no? The so-called, yung level, differentiating. No? Pero, pag sinabi natin apply knowledge, meron kang deepening sa context mo, sa lesson mo. Hindi nakabatay lamang doon mismo sa learning materials. Hindi. Meron ka pa rin deepening, meron ka pa rin isi-share, meron ka rin theories and principles na ibibigay sa mga bata. At kung hindi nagawa ng teacher yon, mababa pa rin siya. Kaya alam niyo dapat kung anong particular concept meron sa isang learning competency. Oh, within, tapos. Ang across, paano? Oh, ang inobserbahan niyo, grade 6. Sabi niya, may application po ako sa across mathematics 4 ko. Tama ba yun? Hindi. Meron po akong integration, meron po application na sa grade 7 biology na. Maling mo naman. Mali. Ang across learning area ay yung mga course discipline in the same level. 2. Diba sa grade 7? Panaka pala yung discussion. Pero may naiintindihan naman kayo. Very good. Pag hindi nag-usap pagka kayo ay grade 7, grade 4, ano mga subjects sa grade 4, grade 7? At tingnan niyo din, baka may niluluko na ng inyong teacher. Baka yung kanyang application across ay hindi naman talaga kasama doon sa competencies and concept ng ganong subject sa ganong level. Bawa niyo ba? Magkakaroon tayo ng separate na
session kung paano mag-annotate ang guro mismo sa instructional plan. Dapat ay turuan natin na mag-annotate na sa instructional plan na kung saan nandun mismo ang mga COI, ang mga indicators na lalagyan niya ngayon kung paano niya iyon ipapacilitate. Nasa atin na naman kung ano magiging outcome at impact ng ginawa nila. Nakuha niyo ba ang ibig sabihin? Kaya ibig sabihin, naka-refer tayo ngayon, naka-depende tayo ngayon sa mga impacto ng kanyang pagtuturo. Sir, na? Next. Okay, yun. Sa ating PPSD, very clear naman na ang teachers natin, we have 7 domains. At bawat domains merong particular strands or indicators. At ang total indicators ng mga teachers ay 37. Sige. Yun naman ay hindi bago sa atin. Ano? So, katulad dito, ng content knowledge and pedagogy, pag sinabi natin beginning teachers, ano ba ang mga beginning teachers natin? Ito yung mga nasa entry level lamang. Okay? So, yung mga professional teachers natin, ayan yung 1 year pataas na experience. Ari ay 1 year pa lang. Ito 1 year. Highly professional mga master teachers na. Okay? Okay. So, ano ang difference ng beginning at professional teachers? Pareho lang naman ang kanilang mga competencies. Yung kanilang tinatawag ng mga experiences and current stages there. Ano? Okay. Kasi sa beginning teachers, expected, tandaan mga principal, huwag ninyong hanapin sa beginning teachers yung mas mataas na career stage or stage mas mataas. Sa kanila, ito pa lang eh. Dapat ma-measure nyo yung kanilang cognitive, yung kanilang knowledge about those things. Hindi po pwedeng i-push kaagad-agad sa mga teachers na sa grade 1 ka pa lang, grade 1. Isang taon ka pa lamang i-expect mo siya na may application na? Hindi. Yes, ma'am. Sir, ano ba yung patin daw? Kasi parang meron pang, like for example, wala pang validate sa surveys, tapos nag-IPCR na siya, ang gusto ng alay niya is outstanding. Ay, hindi. Parang na-discuss mo doon sa atin, dapat Kung hindi naman talaga, dahil nga ang kanyang career stage, hanggang dito lang ha, demonstrate knowledge, understand. Ay kung namit na niya, kung siya galing sa private school at sa mahusay at magaling, outstanding. Pero magdidemand siya mismo, dapat siya outstanding na because of her, capacity, ng kanyang level, ng kanyang standard. Ay, hindi mo na. Wala mo na. Ito mo na nga, career stage 1 ka pa lamang eh. Diba? So, yan ang ina-expect pa lamang sa kanya. First year of teaching mo, ito pa lamang ang ina-expect sa iyo. Naintindihan ba? Kaya yung mga hada-hadang iyon, mga form teachers na iyan, putulin nyo ang sungay. Huwag kayo magpapa-outsmart sa mga iyan. Kayo na ba eh? Iinis na sa inyo. Pero kung sa tingin nyo, ang tagal na ng experience sa private school, sa ibang lugar, base sa kanyang experience, sa dyan mahusay, pwede ipagkaloob din nyo. Ang tamang ipagkaloob. Tandaan mabuti, kaya nga meron tayong classroom observation para ma-measure nyo kung anong kanyang capacity, capability. Pag na-meet niya lahat ng qualifications, pag na-meet niya mismo kung anong hihingi, sa bawat indicators, kada observation ninyo, good. Okay ba? Sige, next. Ang highly professional ito ay teacher, master teacher. Magbabago pa yan. Kapag discuss yung distinguished teachers. Hindi ka din sa receptionist eh. 3, 4, 7. 3 to 5. Okay, so next. Ano ba ay kailangan pa natin pakabaki? Kasi alam nyo, ang pinaka-importante, kasi ito may alam na natin. 27 dito, ayan eh. So, ang pinaka-importante kasi dito ay ano yung mga NCIs, discuss, mga COIs, kasi yun ang pagbabasihan. Yung mga ETE, yun ang bigyan natin ng focus. Dahil kami ni Briggs ay maghahanda ng agenda. So, ang session 2 focuses on the different domains. No, we have 7 domains
ito ang gagawin ninyo sa inyong school ay gamitin ninyo ang presentation na ito, ang gawin block session. Okay? Para magkaroon ng overview, reorientation ng tungkol sa 7 domains ng teaching profession. Naintindihan ba ka? Okay lang na hindi na natin pagpapagalaman. Okay lang? Gawin ninyo itong lock session ha. Pag-uwi nyo mismo, aling session lang na are ang inyong gamitin sa school. Nagalit kayo. Kasi, alam nyo na yung domain, 7 domains. At alam nyo kung dapat kung paano ninyo i-discuss ang bawat stages. Dapat po sir, ano yung kaya sa mga 7 tayo. Ano yung mga domains natin? Sige. Tingnan natin. Ayan. Current stages. Kasi nga, kaya nga tayo ay ang mga teachers, no? Ito ba? Kasi pataas na to ay for master teachers. Okay? Master teacher 1 to 3, 1 to 2, tapos ano naman ay 3 to 4. Ano naman 3 to 5, tapos ano naman ay for teacher 1 na ang experience ay first year pa lang. Ito naman ay for teacher 2. Ito nag-undergo pa lang ng IPPT, no? Okay. Mga TIP. Kaya kailangan kayong mga school heads at master teachers na i-coach nyo mabuti ang mga beginning teachers natin dahil kailangan nilang mag-submit ng requirements na for induction program para sila magkaroon ng certificate. Nakuha niyo ba? Huwag na huwag kayo papayag na hindi siya magsasubmit dahil trabaho niya yun. Requirement niya yun. Sino ang mga merong bagong teacher? Huwag niyo yung pakahayaan tama naman yan. Sasabihin ninyo. Sabihin ninyo, ayusin. Yung mga naka-attend na ng IPPT, ang dami noon. Sa Malvar. At saka sa Batangas City. Auditorium. I-monitor ninyo kung sila ay naka-submit. At pag walang certification, dapat i-require nyo sila na magkaroon sila ng isasubmit yung certificate na generate after na makapag-comply sa mga requirements. Okay. Sige, next one. These are the 7 domains. So, tingnan natin. Yan. Yung kanina. Walang naman. Eh, bakit gumawa si Bang Rina ng presentation ng walang naman? So, ito yung i-discuss. No? Okay, sige. So, ang kulay blue, siya po yung tinatawag natin na classroom observable indicators. Okay? Yung kulay green naman, yan yung yan yung trabaho ng teacher. Halimbawa yung pag-monitor, ng class record ng bata, magkakaroon ng connection or partners sa stakeholders. So, sa bawat current stages, ito na yung ating current stages, no? Kapag beginning teachers, hanggang dyan lang, hanggang synthesizing pa din, no? Meron, yung kay Bloomstorm, hindi naman yan para doon. Okay? So, yung sinasabi natin na mga levels no, ng competencies ng bawat teachers ay monitor na measure dyan. Unang-una, kapag halimbawa master teacher ang posisyon, ang maximum ay hanggang number 8. Number 9 kapag ito ay master teacher 3 to 5. Synthesizing ang level. Kapag ito ay master teacher 1 and 2 hanggang 8. Okay? Kapag naman halimbawa ikaw ay sa teacher 1 to 7 hanggang 7. Nakukuha niyo ba ka? So, ibig sabihin, ang mga NCOIs, no, yung mga particular MOVs, no, na ano ay more on sa integration. Siguro, next step. Ito naman, ito gagawin nila lang sa inyo. Kasi ito matagal na eh.
PowerPoint presentation ito, di ba? 2017, nirecall lang nung time ng training. Diba? So ito ay inyong gagamitin. No? So ito na yung sa ating sa HR. Meron bang mag-discuss sa atin kung ano yung mga requirements? Ay, meron. So sa promotion and career progression, nakabase pa din ang promotion at reclassification ng teachers sa PPST. Yan ang simula. Kapag kayo magkakaskate, mag-lock session tungkol sa PPST. Para kapag kayo ay nag-meeting na sa kanila, tapos ang PPST, nakalock na, saka kayo mag-orient ng Executive Order number 174. Pagkatapos sa 174, another session for yung mga requirements at kung paano mo kumpitin yung NCOI at saka COI at paano magpo-conduct ng assessment. Pero wala pa tayong tawag doon, wala pang memorandum na yung pina-attend natin ay sila ang mag-process at mag-assess ng sa lahat ng schools. Wala pang ganong scheme. Ang pinakamaganda dito lang is more on information dissemination. So sa information dissemination, alamin at ibibigay ninyo sa inyong mga kapwa guro kung ano ang Executive Order number 174, paano sila mag-qualify for reclassification, sabihin, ilan ang NCOIs na dapat meron sila, ilan ang COIs na meron sila. Kapag yun ay naituro nyo ng mabuti sa kanila, wala nang masyadong problema. The rest will become smooth na kasi ang process ay napakadali. Ano? Madali. Kasi may mag-discuss naman. Kapag halimbawa, naturuan nyo na ang mga teachers niyo about the NCOIs, tuturuan ninyo kung anong mga MOVs nila. No? Pagkatapos noon, sa real assessment, bibigyan ng 2 hours na written activity. Magsusulat sila ng mga annotation. Hindi sila makakasulat ng annotation na walang MOV. Ka-charge. Kasi, sabi ko na, hindi sila may interview ng walang Robot na doon. Hindi po. Pagkatapos noon, demonstration naman. 25 points. Dapat pala Sa extension ng 25 points na yun, karita. kapag tayo ay school-based, hindi sasabihin ng tatlong mag-observe na mag-observe Parang ako sa ang inyo pinag- bukas. padala ka din. Dapat ay mag-observe ako sa inyo ngayon. Pero yung process na iyan ay hindi pa natin alam kung sa school yan gaganapin or yung mga kasama sa selection committee ang pupunta sa bawat schools para mag-facilitate ng demonstration. Okay ba ibig ko sabihin? Yes. So, let's have a clear view about this. Executive Order number 174 and yung Depth Order number 42, series of 2017. Yun ang pag-aaralang mabuti sa school dahil doon nakabase ang reclassification and promotion. Anong gagawin mo na sa pagdating sa school? Mag-lock session about Depth Order number 42, series of 2017 para maging familiar sa domain 1 to 7. Okay ba? Para maging smooth. Pagkatapos noon, saka i-discuss ang Executive Order number 174. Pag nakapag-lock session kayo ng 2 araw na yun lang ang focus, saka kayo ngayon mag-discuss nito tungkol sa process ng NCOI at saka COI para ang focus ng a-attend ay kung paano, the how, to be qualified sa bawat session. Ito po ha? Sa demo, 3 lagi ang uupo. Sa mag-annotate, 3 ang uupo. Hindi pwedeng 2 lang. So, ibig sabihin sa malalaking schools, ang uupo ay principal, head teacher, at master teacher. Hindi pa rin natin pwedeng alisin ang trabaho ng head teacher. Dahil sila ay trabaho nila yan. Ikaw mong joy. Pero ang master teacher, para kung bawa siya ay sa particular specialization, siya ay uupo din. Kayo ma'am ay mathematics. Ano? Dito pa rin. English na. Okay lang ba? Okay lang, overview natin. Dinuruan ko na kayo para kayo ay matuto sa inyong school. Ilalak session nyo ang PPST, ilalak session nyo ang 174.
na executive order. Pagkatapos noon, saka kayo mag-discuss tungkol doon sa COI at saka NCOI. Naintindihan ko ka? Sige. Mamaya, i-discuss yung mga forms. May mag-discuss ang forms. Kung wala, i-discuss ko yung forms kung paano tayo mag-score. Pero, sasama mo na. Hindi ikaw na ang madaling. Sasama na. And then, gagawin natin ay kung may tanong, andun lang ako sa likod. Para, may naintindihan ba kayo? Okay, sige. Overview lang naman yan. Kaya, Tatlong lang sa ito. sino sunod yung over ko? Sorry, Ma'am Janet. Ma'am Janet, Hindi ko ba we'll kasama be din discussing Hindi siya. Hindi ko session kasama. 3 tungkol sa Ayaw na kami. Kasi nung isa yung public prop no? Yan. Procedures and requirements. Yan. So, di yan kayo magsisimula sa inyong school-based training. Ako ha, kung ano yung mga dapat na requirements. Pero yung mga, yung executive order, mga overview na yan, ilalak session yun. Para hindi ma-delay ang klase. Okay? I-allow ko kayo na magkaroon ng shortened period